Isang bagong leader ang humawak ng bayan. At sa harap nila naghihintay ang unang laban. Sa harap nila ang Jericho. Isang lungsod na tila hindi matitinag. Ngunit si Joshua ay hindi umatras. Sa kanyang isip, may plano na. Sa taas ng pader, sumibol ang takot. Paano nila ito malalampasan? Dalawang tao ang pinili upang pasukin ang lungsod sa lihim na paraan. Isang mapanganib na misyon ang kanilang haharapin. Isang pagkakamali, maaring ikamatay nila. Sa dilim, sila ay pumasok. Sa lungsod, na puno ng panganib. Sa loob ng Jericho, mahigpit ang pagbabantay. Walang lugar para sa pagkakamali. Ngunit may isang babae na nagmamasid. Isang susi sa kanilang kaligtasan. Sa kanyang tahanan, sila ay nagtago. Isang lihim na maaring magligtas sa kanila. Ngunit ang panganib ay papalapit na. Hinahanap sila ng mga gwardya at bawat segundo ay mahalaga. Upang iligtas sila, nagsinungaling siya. Isang desisyon na magbabago sa kanyang buhay. Sa bubong, sila ay nagtago. Isang maling galaw, maaaring magtapos sa lahat. At umalis ang mga gwardya sa maling direksyon. Hindi nila alam ang lihim na natatakpan. Sa tulong niya, sila ay nakatakas mula sa tiyak na kamatayan. At nagkaroon ng kasunduan, isang pangakong hindi nila sisirain. Tumakas sila sa dilim ng gabi. Bitbit ang mahalagang impormasyon. Sa wakas sila ay nakabalik. At dala nila ang balita. Ang laban ay malapit nang magsimula. At ang Jericho ay hindi pa handa. Sa unang araw, sila ay umikot. Tahimik, walang sigaw, walang laban. At pagkatapos, sila ay bumalik. Parang walang nangyari. Mula sa pader, sila ay pinagmamasdan. Ngunit hindi nila maintindihan ang nangyayari. Sa ikalawang araw, muli nilang ginawa. Isang pattern na walang paliwanag. Sa loob ng lungsod, lumalago ang takot. Isang katahimikan na mas nakakatakot. Walang espada, walang sigaw. Isang digmaan na walang laban. Ika-4 na araw, walang laban pa rin. Ngunit ang pagod ay hindi hadlang. Sa bawat ikot siya ay nagmamasid. Hinahanap ang tamang sandali. 5 araw na at wala pa ring nangyayari. Ngunit ang plano ay hindi pa tapos. Ika-6 na araw, ang hangin ay nagbago. Parang may paparating na hindi
tinipon ng bayan para sa huling utos. Isang hakbang bago ang himala. Dumating ang ikapitong araw, ang araw ng katuparan. Sa unahan, ang kaban ng tipan, simbolo ng presensya ng Diyos. Muli silang umikot, ngunit iba na ang pakiramdam. May paparating na pagbabago. Paulit-ulit hanggang sa ikalimang ikot, ang tensyon ay halos pumutok. Ika-anim, hindi na mapigilan ng kaba. Ang sandali ay malapit na. Sa ikapitong ikot, dumating ang sandali. Isang utos na magpapabago sa lahat. Sa isang galaw, ibinigay ang hudyat, isang utos na matagal nang hinihintay. Ang mga trumpeta ay itinaas, isang tunog na yayanig sa lungsod. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, parang kulog na bumasag sa katahimikan. At sumunod ang sigaw ng bayan. Isang tinig na yumanig sa lupa. Sa pader, lumitaw ang unang bitak. Simula ng pagbagsak ng kanilang depensa. At sa isang iglap, gumuho ang pader. Isang lungsod ang bumbagsak. Sa loob, naghari ang kaguluhan. Hindi nila inakala ang mangyayari. At doon nagsimula ang pagpasok. Isang tagumpay na hindi inaasahan. Ang Jericho ay bumagsak. Sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ngunit may isang tahanan ang naligtas. Isang pangako ang tinupad. Ang lungsod ay nilamon ng apoy. Walang iniwang bakas ng nakaraan. At matapos ang lahat, dumating ang katahimikan. Isang lungsod ang naging alaala. Si Joshua ay tumindig bilang pinuno, isang leader na nagdala ng tagumpay. Sa gitna ng tagumpay, sila ay nagpasalamat sa Diyos na gumabay sa kanila. Isang aral ang kanilang natutunan na hindi lakas, kundi pananampalataya ang susi. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Marami pang lungsod ang haharapin. Matapos ang Jericho, nagpatuloy ang paglalakbay. Ang tagumpay ay simula pa lamang. May panibagong lungsod ang kanilang haharapin. Isang panibagong pagsubok. Hindi na sila natatakot. Handa na silang lumaban. Sumiklab ang laban sa panibagong lupain at muli sinubok ang kanilang lakas. Isa pang lungsod ang bumagsak sa kanilang paniniwala. Sunod-sunod ang kanilang laban at sunod-sunod ang kanilang tagumpay. Ngunit hindi sila tumigil. Ang misyon ay hindi pa tapos.
Ngunit ang tagumpay ay may kapalit, pagod at sakripisyo. Ang mga lungsod ay muling itinayo. Isang bagong buhay ang nagsimula. Unti-unting lumawak ang kanilang lupain. Ang pangako ay natutupad. Sa wakas unti-unting tumahimik ang digmaan. Ang lupain ay kanila na. Ang kinabukasan ay maliwanag para sa susunod na henerasyon. Hindi nila nakalimutan ang kanilang pinagdaanan. Ang alaala ni Moises ay nananatili. Si Joshua ay naging tunay na pinuno. Ang kanilang pamana ay patuloy na mabubuhay. Sa wakas, dumating ang kapayapaan. Matapos ang digmaan, dumating ang katahimikan. Isang lupain ang tuluyang napasakamay nila. Sa kanilang harapan, ang lupang ipinangako. Hindi na pangarap, kundi realidad. Ngunit hindi nila nakalimutan ang nagdala sa kanila dito. Ang alaala ni Moises ay buhay pa rin. Ang kanilang laban ay natapos na. Ngunit ang kanilang kwento ay magpapatuloy. Ang pamana ay hindi nawawala. Ito ay ipinapasa sa susunod na panahon. Sa huling pagkakataon, nagtipon ang buong bayan. Hindi para sa digmaan, kundi para sa alaala. Isang bayan ang tumindig muli. Mas matatag kaysa dati. Isang bagong umaga ang sumikat, simbolo ng bagong simula. Unti-unti, binuo ang kanilang bayan sa lupang kanilang pinaglabanan. Sa pagkakaisa, natagpuan nila ang lakas. At sa bawat araw, sila ay tumitibay. Sa mga bata, makikita ang hinaharap. Isang bagong henerasyon, ang sisibol. Ang laban ay natapos. Ngunit ang tanong, ikaw kaya susunod sa kanilang yapak? Sa wakas, dumating ang katahimikan, isang kapayapaan na pinaghirapan. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang lahat, ang lupang ipinaglaban at natupad. Ang bawat hakbang ay may kwento. Ang bawat laban ay may dahilan. Ang pamana ay hindi natatapos. Ito ay nagpapatuloy sa bawat henerasyon. Isang simbolo ang naiwan ng pananampalataya at katapangan.